Walang awa raw na pinagsamantalahan ng tatlong lalaki ang dalawang minor de edad na sina Bea, 13 anyos at Trisha, 14 anyos. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, matapos lasingin ng mga suspect ang dalawang minor, una raw nilang ginahasa si Trisha. Huwag ka na, kami na ba? Shhh. Baka naman, pre. Huwag ka na pumalag. Ako, pre. Ako ano? Wala ka pa. Kaya mo lang. Samantalang si Bea, ipinasok daw ni Jasper sa loob ng isa pang kwarto at dito pinagsamantalahan ayon sa mga pulis. Trisha! Okay lang si Trisha. Higa ka lang dyan. Trisha! Sigaw, gigilpuhan kita! Bali, ano po, 29 na po ng October. Doon nung nangyari yung panghahalay. Eh, yung isa, ang humalayo sa kanya is yung dalawa po na kaibigan. Matapos ang ilang oras, pumasok sa kwarto si Trisha at sinabi kay Bea ang ginawang panghahalay sa kanya. Kaya pinagtulungan nila ako. Gusto ko nang mamaya, umuwi na tayo, please. Please. Huwag ka mag-alala. Alis tayo dito, ha? Ikaw rin. Anong ginawa nila sa'yo? So, bukod sa physically, mas inferior sila doon sa kanilang mga assailants, eh, maaring, tama ba sir, nakadala pa yun dahil nga lasing sila, mahina sila, kaya hindi talaga sila kalaban. Opo, unang-una po, yung mga bata ko hindi talaga umiinom. So, pinilit po sila. Meron nung talagang force and intimidation nung talaga. And, bali, almost 2 days po sila doon sa may loob nung kwarto na yun. Susubukan sana ng dalawa na tumakas. Pero biglang dumating si Jasper. Saan kayo pupunta? Diyan lang kayo. Ano kayo, siniswerte? Hindi kayo makakalabas dito! Oh, tubig. Ano mo na? Oh, ano mo? Parang di nyo isipin, kinakawawa ko kayo. Ano gagawin mo dyan? Para makasigurado. Pero sa halip na paalisin, si Jasper ay kinandado daw ang dalawa sa loob ng kwarto.